Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong ipagpapatuloy ang pagpupuri natin sa pangalan ng ating Panginoon Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Numero 122 po ang una nating aawitin. Sa iglesia ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ay nababayuhay, inako ang kasalanan dahil sa kanyang pag-ibig. Sa iglesia walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus nang madlang sakit. Tumanggap ng mga latay ang walang salang katawan, inolos ang tagiliran. Iglesia siyang dahilan, dahil sa kanyang pag-ibig. Sa iglesia walang dungis, di man dapat ay nais si Jesus na madlang sakit. Jesus anong itutumbas sa lahat ng paghihirap, kundi ang paglakad sa matuwid mong mga landas, dahil sa kanyang pag-ibig. Sa iglesia wala
Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang 125 sa ating mga himnaryo. Sa paanan mo'y nananambilan, O Diyos na aming katubusan, mga aliping may kasalanan, pagpalain mo, bendisyonan ang buhay naming lipos ng dusa. Tulungan mo na lumigaya ang landas namin, sinasalungan ay tanglawan mo ng pag-asa. Ikaw nga lamang, O aming Ama, sa puso namin sinasamba. Dalangin namin, digin mo sana at pagkawarin yaring sala. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, katotohanan di masayon, pahintulutan dito matapos ang aming buhay sa sinukol. Sa paanan mo, O aming Jesus, lumalapit at lumuluhog pagsamba naming ihahandog dahil sa awa mong kaloob. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari
lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan kapo sa lahat. Amang banal na sakbibi ka sa iyong pag-ibig. Sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Ikaw rin po ang naawa na habag, tumawag sa aming ama at sa aming ina. Naglingkod din po sila sa iyo, Panginoon, ng kanilang buong puso, buong isip at ng kanilang buong buhay, kalakasan, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kaming lahat sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa iyong munting bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nangangayupa pa kami at walang sawa aming ipinaiilang lang sa iyong banal na kaharian sa langit ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Hesukristo, tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo. Nilipos mo po kaming lahat ng buhay, kagalingan at kalakasan. Pinakain mo po kami at pinagbubuksan ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Hinihipo mo rin po ang aming mga pangangatawan. Pinagagaling mo, pinalalakas ang aming mga pangangatawan sa araw-araw. At higit na nga po sa lahat, maraming salamat po na patuloy mo pa rin kaming pinagtitiisan at pinagtitiyagaan. Nasa bawat sandali dinaragdagan mo po. Tinuturuan mo po kami at inaaralan sa iba't ibang kaparaanan ng aming mga hiram na buhay. Pinatitibay mo ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, gayon din ipinagpapasalamat namin na ang aming sariling mga kabiyak ng puso, maging ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay, at maging ang mga kamag-anakan namin sa laman. Sila man po ay hindi mo pinagkulangan o pinabayaan man. Higit na nga po sa lahat ang mga lalaki at mga babae na araw-araw po tinatawag mo at idinaragdag mo sa bilang ng aming mga kaibigan sa loob po ng iyong banal na iglesia. Idinadalangin namin kung paanong kami po mula dito sa Los Angeles ay patuloy mong iniingatan at kinakandili at pinagpapala. Gayon din naman ang samo namin idinadalangin. Patuloy mo rin po sanang iparana sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at napakamandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Kung kami po'y nagkulang, kung kami nagkasala sa iyo, huwag mo po sanang gawing kadahilanan upang sa Huwebes po ng gabing ito'y hindi mo kami pakainin at painumin
ng iyong mga banal na salita at ng iyong mga banal na aralin, na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Patawarin mo nawa kami, Ama, sa amin pong mga nagawang kasalanan. Ipahintulot mo, Ama, na sa Huwebes po ng gabing ito, ang iyong hamak na lingkod, gawin mo po sanang muli na isang munting kasangkapan. Linisin mo po ang kanyang kaluluwa. Banalin mo po ang kanyang puso at ang kanyang isipan. Ilagay mo nawa ang iyong mga aralin sa kanyang bibig. Tulungan mo po sanang siya'y makapagsalita na may katapangan na hindi matututulan ng sinuman. Bigyan mo po ng bisa at ng kapangyarihan na kung mapakinggan ang mga aralin mong ito ng mga kinauukulan sa makatwid bagay ng iyong mga tupa, na nangaliligaw pa rin po sa mga masasama at mga likong landas ng buhay. Amang banal, tulungan mo sanang wag lamang nilang mapakinggan, kung hindi patubuin mo po sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Magbunga rin sa kanila ng maraming mga gawang kabanalan sa ikalawang pagparito mo po. Sama-sama kami, Panginoon, kung kami magtitiis hanggang aming kamatayan sa paglilingkod sa iyo. Pagkakalooban mo rin kami ng buhay na walang hanggan. Panginoon naming Jesus, isinasamo din namin na habang kami nagsisipakinig, hipuin mo po ang puso, ang kaluluwa, ang lupang katawan ng bawat isa sa amin. Pagalingin mo po, Aman Diyos. Nakikiusap kami sa iyo. Ang aming mga karamdaman, una na nga ang patuloy na sa amin tumatanda. Nalalaman na rin namin malapit na kami sa banig ng aming mga tulugan, sa aming mga himlayan, ngunit alang-alang po, Amang Banal, sa mga banal na tawag, sa banal na katungkulan, sa banal na kadahilanan ng pagkakalalang mo po sa amin. Dagdagan mo pa po sana kami ng kagalingan, ng kalakasan, ng marami pang mga araw at maraming mga taon, upang kami po'y patuloy na makapaglingkod sa iyo hanggang aming mga kamatayan. Amang Banal, gayon din isinasamo namin ang aming mga mumunting tirahan, ang aming mumunting mga ari-arian ay pinautang mo sa amin. Huwag mo rin sanang ibigay sa sunog, sa lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga masasamang mga tao na nakapalibot po dito sa mandarayang sanglibutan. Panginoong Hesus, lahat po ng ito, sinasampalataya na namin, isinasamo, idinadalangin, minsan pa'y ibabasbas mo po't ibebendisyon sa aming lahat, sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga minamahal naming mga kapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa lahat ng ating sariling sangbahayan, charity begins at home, at sa lahat ng ating mga kaibigan, atin na pong ihanda ang atin pong mga puso, pakikinig, mga kaluluwa. Higit na nga po ang ating mga banal na kasulatan, at tayo po ay magpapasimula na ng ating pakikinig sa mga banal na aralin na nais ng Panginoong Hesus na mapakinggan po natin sa Huwebes po ng gabing ito. Ang atin pong pinakapaksa mula po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 7. Unahin po nating basahin sa pinanggalingan sa King James Version, Revelation chapter 2, and the verse is 7. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life,
which is in the midst of the paradise of God. Sa Tagalog po, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Wala rin pong pagkakaiba, wala rin pong pagbabago, iisa po ang Espiritu na ibig ng Panginoon na ituro sa atin sa Huwebes po ng gabing ito. Ngunit dito po ay mayroong mga karunungan. Una nga po, ang may pakinig, makikinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Alam po natin kung sino po itong tinutukoy na Espiritu. Sa San Juan Kapitulo 4, versikulo 23, ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto. At dito po, Apokalipsis Kapitulo 2 at versikulo 7, maliwanag po na ang nag-aanyaya na makinig sa Espiritu o sa Diyos na walang laman at walang buto, siya rin po ang nagsasalita dito sa Apokalipsis, na ito po ay nalalaman natin, wala pong iba kung hindi ang pakikipag-usap ng Panginoong Hesukristo na nagpaaninaw, nagpakita sa pangitain kay Apostol Juan na sumulat ng Apokalipsis sa pulo ng Patmos, samantalang siya po ay naitapon doon ng kanyang kapanahunan anyo 96, anyo Domini. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Na kung liliwanagin, ang may mga tenga. Lahat naman po tayong mga tao mayroong tenga. Sa makatwi dito may ipinakikilala yung mga tao, hindi lahat may mga tenga. Meron pong mga tao may tenga pero parang bingi, hindi makarinig. Na kung liliwanagin lamang natin, alam na nating mga Pilipino, napakahirap sa isang tao na may pakinig, normal naman, pero nagbibingi-bingihan. Ngunit sa ating paksa, yung ayaw magbingi-bingihan, yung ibig magkaroon ng bahagi sa buhay na walang hanggan, makikinig po sa Espiritu o sa tinatawag na Diyos na walang laman at walang buto. Ngunit dahil siya nga po ang makapangyarihan sa lahat, Jeremias 32:27, ano man ang kanyang gawin magagawa niya. Kung ibig niyang makipag-usap sa pamamagitan ng isang punong kahoy na nasusunog pero hindi natutupok, magagawa niya. Kung ibig niyang maging haliging apoy sa gabi upang maging kaliwanagan sa gabi, magagawa niya. Kung ibig niyang wika nga bato na bubukalan ng tubig, magagawa niya. Kung ibig niya magkatawan tao, lalong magagawa niya. Sapagkat siya po ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa Kanya? Wala pong imposible sa Diyos. Kung itutuloy natin ang ating pag-aaral sa ating paksa, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, at ang magtatagumpay, kung makikinig tayo sa Kanyang mga salita, pagkatapos tayo magtatagumpay, ito po pala paligsahan. Hindi po pala madali ang makapasok sa langit. Una, makikinig tayo ng Kanyang mga salita. Pagkatapos po, meron tayong pakikipaglaban.
Ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Una po, liwanagin natin, bakit ba dito'y sinasabing ang magtatagumpay? Sino ba ang kaaway natin? Makikipag-boxing ba tayo? Makikipagsaksakan? Makikipagbarilan ba tayo? Salaman? Sa 6:12 ng Efeso, ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at sa dugo, kung hindi laban sa mga espiritu, na laban doon sa espiritu ng kaitaasan, sa mga namiminuno, sa mga namamahala ng lahat ng kadiliman sa sanglibutang ito. At alam po natin kung sino iyan. Wala pong iba kung hindi ang masamang espiritu, si Lucifer, si Satanas, at ang kanyang laksa-laksang mga demonyo. Alam natin ang kasaysayan, itinapo ng Diyos magmula sa langit si Lucifer sapagkat nagkudeta. Sila po ngayon ang naging mga masasamang espiritu na pumapasok sa ating mga tao. Ito po ang kailangan na ating mapagtagumpayan. Pagkatapos po na mapakinggan natin ang sinasabi ng Espiritu o ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit po baga naman may binabanggit dito, Espiritu ika sa mga iglesia? Ang makinig sa sinasabi ng Diyos o ng Espiritu sa mga iglesia. Hindi po baga ang itinuturo ng iglesia ng Diyos iisa lamang ang iglesia? Bakit dito po maraming iglesia? Apokalipsis 2:7, tila plural. Para ito po ay ating maliwanagan, una po muna nating itanong sa banal na kasulatan para matiyak natin kung sino nga ang nagsasalita. Sino po baga? Sino sa talatang ito ang nagsasabing ang may pakinig, yung may mga tenga, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu o sinasabi ng Diyos? At bakit binabanggit mo, kapatid na Cirilo, na yung Espiritu, yun ang ating Panginoong Hesukristo? Pabayaan po natin ang Biblia mismo ang magpaliwanag, sapagkat ang paksa natin ay mula sa Apokalipsis. Pabayaan po natin ang Apokalipsis ang siyang magpaliwanag. Buksan natin ang Kapitulo 1 at versikulo 17. At nang siya ay aking makita, ang nagsasalita po rito si Apostol Juan, yung sumulat po ng Apokalipsis. At nang siya ay aking makita, nagpakita po ng materya. Sino ito? Ay nasuba-suba ko na waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ito po yung nag-utos. Huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. Siya raw po yung Alpha, yung pasimuno, una, at ang huli, Omega, katapusan at walang hanggang katapusan. Yung Omega, ang ibig sabihin nun, infinity, never ending. Ako ika ang pasimula, ang una at ang huli. Sino nga ito? 1:18 ng Apokalipsis din naman. At ang nabubuhay, at ako'y namatay. Ito po, namatay pala. At narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Sino nga baga ito na sinasabing ako ika ang nabubuhay, ako'y namatay? Bakit nga namatay? Alam natin, ipinako sa krus. At narito ako'y nabubuhay. Pagkatapos ng 3 araw, nagbangon pa sa libingan. Nakisalamuha pa sa mga apostol sa loob ng 40 araw. At saka lamang, pumanik sa kanyang kaharian sa langit, at ang wika ng Biblia lumuklok sa kanan ng luklukan ng Ama. Kaya nga sinasabi, siya ang kanan ng Diyos,
siya ang kapangyarihan, siya ang karunungan ng Diyos. Sino po ito? Hindi ko na po babasahin pa. Alam na natin, siya po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakaliwanag sa ating paksa. Isulat mo ang wika at iyong sabihin sa mga iglesia. Ang may pakinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang wika ng ating paksa. Sino po ang nagsalita? Wala pong iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po baga naman? Sinasabi, liwanagin muna natin ang bahaging ito ng ating paksa sa mga iglesia. Sabi ng maraming nagbabasa, yan, kapatid na junior, kaya po dito ipinakikilala ang tinutukoy, lahat po ito ng iglesia. Kaya po hindi mahalaga yung pangalan ninyo na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maski na ikaw ay Katoliko, maski na ikaw ay Protestante, maski na ikaw ay Iglesia ni ganoon at ni ganyan, Iglesia kung ano-anong mga pangalan, hindi po mahalaga yon sapagkat dito po, sa Apokalipsis, ang wika sa mga iglesia. Sa makatwid ang tinutukoy dito, lahat na ng iglesia. Pabayaan po natin ang Biblia ang magpaliwanag. Itanong po natin sa Biblia, lahat po baga ng mga iglesia, andito'y tinutukoy. Maski ba ang Iglesia Apostolika Katolika Romana na lumalabag sa palatuntunang iniutos ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, Ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang larawan, nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Pati ba ang mga Katoliko? Pati ba ang mga iglesia na gumagawa ng mga larawan ng tao, kamukha ng mga Buddhist, ng mga Zoroastro, ng mga Confucius, at ng iba't iba pang mga relihiyon? Lalo na nga ang iglesia ng tao. Si Kristo'y tao, yung sugo, anghel. Yung kanilang obispo, anghel. Yan ba ang tinutukoy dito? Atin pong uriratin, atin pong pag-aralan, ilan po baga lamang ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Buksan natin ang kasaysayan ayon sa Biblia. Mateo 16:18. Humigit kumulang anyo 32 doon po sa siyudad ng Jerusalem. Ano po ang naganap doon? Pakinggan natin ang magsasalita ang Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Kilala na natin si Pedro, Petrus, maliit na bato lang yan, no? At sa ibabaw ng malaking batong ito, sa Bibliang English, King James na pinanggalingan, and upon this rock, sa Kastila, roka, malaking bato. Ayan o, itatayo ko ang aking iglesia. Sinagot tayo ng Panginoong Hesus. Ilan ang iglesia na kanyang itinayo sa ibabaw ng malaking bato? Ang aking iglesia, my church. Sa Bibliang English, singular. Iisa lamang ang iglesia na itinayo. Iisa po lamang. At nalalaman po natin kung ano ibig sabihin ng salitang iglesia. Yun po ay nanggaling sa salitang Griego na ekklesia, na kung liliwanagin, katawan ng Diyos. Pag binanggit po yung salitang iglesia, katawan po ng Diyos. Nagkataon nga lamang po, hindi po lahat ng iglesia katawan ng Diyos. Si Satanas man may iglesia. Ang mga tao, ang daming iglesia. Maraming mga bulaang iglesia. At sa Biblia, kung alin yung katawan ng Diyos, wala pong iba kung hindi yung itinayo mismo ng Panginoong Hesukristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32, iisang iglesia. At pinatunayan ng mga apostol na kamukha ni Apostol Pablo kung sino ang pinakaulo ng iglesyang ito o ng katawan ng Diyos. Si Kristo ang ulo ng katawan, 1:18 ng Kolosos, sa makatwid bagay ng iglesia,
Kapag may katawan, mayroong ulo. Hindi maaaring lumakad ang katawan na walang ulo sapagkat yung ulo ang magpapatakbo ng katawan. Ang iglesia, ang katawan ng Diyos, ang ulo'y si Kristo. Ano ba ang naroon sa katawan na iglesia na katawan ng Diyos? 1:14 din ng Kolosos, siyang kinaroroonan ng kapatawaran na siyang katubusan ng ating mga kasalanan. Maliban po sa iglesia, sa katawan ng Diyos na ang ulo ay si Kristo, ang iba pong mga iglesia na itinayo ni Satanas, itinayo ng mga tao, yun po ay hindi po sa Diyos at wala po doon ang kinaroroonan, ang katubusan ng ating mga kasalanan. Naririto lamang po sa katawan na siyang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo na kanyang pinangunguluhan. Nakalimutan po baga naman na irehistro ng Panginoong Hesukristo sa Biblia ang pangalan ng kanyang iglesia na itinayo niya doon sa Jerusalem ng Judea. Sa unang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos, katawan ng Diyos, ang ibig sabihin na pinangunguluhan ni Kristo. Sino po may-ari? Napawang kay Kristo. Kayo'y nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Kay Kristo Jesus, mga kapatid, gaya rin naman ng inyong mga kababayan. Sino ba ang tinutukoy dito? Yung mga Hudyo. At ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica na nasa labas po ng bansa ng Israel, sapagkat kapag ang isang tao nabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, basahin ninyo Galatias Kapitulo 3 versikulo 25 hanggang 29, ang bawat nababautismuhan sa ating Panginoong Hesukristo, nagiging katawanan ng Diyos, nagiging anak na ni Abraham, binhi ni Abraham, at mga tagapagmana na ng pangako. Anong pangako? Ang buhay na walang hanggan. Bakit po naman, kapatid na Cirilo, nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang ang tinatawag na kaligtasan? Buksan po natin ang aklat ng mga gawa, Kapitulo 20, versikulo 28. Feed the church of God. Sa Bibliang English na pinanggalingan, which He purchased with His own blood. Ang kukuhanan natin dito, pakainin ninyo, alin? Ang iglesia ng Diyos na binayaran ng kanyang sariling dugo. Mababasa mo ba sa Biblia? Yung mga iglesyang tayo ng mga tao, binayaran ng dugo ng Diyos? Wala po. At hindi ko nababasahin sa aklat din ng mga gawa, walang sino mang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas kung hindi ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya nga sa Mateo, sa Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo sa buong sangtinakpan, ang sumasampalataya at mabinyagan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? Yon po ang ebanghelyo ng Panginoon. Sa kanyang aklat ng Juan 6:63, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Nasaan ba ang salita ng Panginoong Hesukristo? Nasa ebanghelyo. Kaya nga yan ang pakikinggan natin, Romanos 10:17. Sa pamamagitan ng pakikinig, dumarating ang pananampalataya at ang pakikinggan ay ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Nasaan yan? Nasa ebanghelyo. Kaya nga sa Isaiah 34:16, inyong saliksikin, inyong basahin, hindi mangangailangan ng kanyang kasama kahit isa. Hindi mangangailangan ang alin? Ang ebanghelyo, ang banal na kasulatan, ang matandang tipan at ang bagong tipan. Bakit pinagsama ang matandang tipan at bagong tipan? San Juan
5:39. Inyong basahin sa mga kasulatan, ang wika ng Panginoong Hesukristo mismo. Nang sabihin niya ito, 5:39 ng Juan, wala pa pong bagong tipan. Ang bagong tipan napasulat about 100 years after na ang Panginoong Hesukristo'y pumanik sa langit. Mag-aral kayo, magbasa kayo ng kasaysayan ng Biblia. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na babasahin natin, na inaakala nating dito'y may buhay na walang hanggan tayo, ang mga kasulatan. Alin yung tinutukoy na kasulatan? Yung matandang tipan. Kaya po hindi dapat paghiwalay ng Old Testament at saka New Testament. Nagtataka lang ako sa mga protestante. Maraming protestante, walang Old Testament, puro New Testament. Bakit importante ang matandang tipan? Ang wika ng Panginoong Hesukristo, 5:39 ng San Juan. Inyong basahin sa mga kasulatan, sa matandang tipan. Makinig kayo mabuti para matuto kayo. Inaakala ninyo na dito meron kayong buhay na walang hanggan at ito yung matandang tipan ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Bakit? Bakit magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kapag natutuhan natin ang tungkol sa Panginoong Hesukristo? Siya po ang hinulaan ni Moses. Sa Deuteronomio 18:18 at 15, tunay na sinabi sa inyo ng Panginoong Diyos, magtatayo ako sa inyo ng isang lalaki na gaya ni Moses. Pagdating niya, doon sa lalaking isusugo na mula sa inyong mga magulang, sa angkan ng kahudyuhan, yun nga ang Panginoong Hesukristo. Pagdating niya, sa kanya na kayo makikinig. Kaya nga, pag tayo kumilala na ang Panginoong Hesukristo, siya ang hinulaan ni Moses, siya ang atin ang pakikinggan hanggang sa huling araw na ito, paniniwalaan natin, sasampalatayanan natin, meron tayong buhay na walang hanggan. Mga kapatid at mga magulang, paano pinatutunayan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Apostol Pablo na kanyang isinugo sa mga hintil na talagang iisa lang ang katawan, iisa lang ang iglesia na kanyang wika nga itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Efeso 4:3, napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan. Amen. May isang Espiritu. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang Espiritu. Ano ba Espiritu? Diyos na walang laman at walang buto. Isang katawan. Ano ang katawan? Iglesia. Isang pananampalataya, isang bautismo. 4:6 Efeso. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw ng lahat at sumasalahat at nasa lahat. Filipos Kapitulo 2 versikulo 10, upang sa pangalan ni Jesus iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Wala nang ibang Diyos. Iisa lang ang Panginoong Hesukristo. Kristo Jesus. Kung may iba pa bang Diyos sa langit, luluhod sa pangalan ni Kristo. Hindi po pwede yun. Magkakaroon ng rambulan, mag-aaway-away ang mga Diyos sa langit. At iisa rin ang Diyos dito sa lupa. Kaya kapag iniluluhod ninyo ang tuhod ninyo kay Birhen Maria, sa mga papa ninyo, sa mga kardinal ninyo, sa mga Lorenzo Ruiz ninyo, sa mga iglesia ng tao, yung obispo ay sugong anghel, si Kristo'y tao, higit ninyong pinahalagahan ng mga tao, mga bayani, mga mararangal, buhay man o patay, mga antikristo kayo. Kayo ang kalaban ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sino-sino po baga naman ang mga iglesia? Bakit sinabing mga iglesia na parang nga namang nakakalito? Kapatid na Cirilo, kung iisa iglesia, bakit ipinasulat? Isulat mo sa mga iglesia. Lalo na nga dito sa ating paksa, ang may pakinig, makinig ng sinasabi ng Diyos o ng Espiritu. At pagkatapos ang magtatagumpay bibigyan ko ng wika nga ng karapatang makakain sa bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa aking kaharian sa paraiso ng Diyos. Bakit nga ganyan? Tila nakakalito. Sabihin mo sa mga iglesia. Hayaan ninyo ang Biblia ang magpaliwanag.
Ibig ba ng Diyos na magulo tayo? At kayo namang naniniwala sa inyong mga relihiyon na inyong kinaroroonan, di po namin kayo pinagbabawalan. Kami po may mga banal na katungkulan na tinanggap namin sa aming Panginoong Hesukristo, na ang iba ay kahabagan namin, pilit naming hanguin sa apoy. Sapagkat ipinakilala sa amin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, ang mga maling pananampalataya, Apokalipsis din 21:8, itatapon sa impyerno sa ikalawang pagparito. Napakarami po naming mga mahal sa buhay na ibig po namin mahango sila sa sumpa ng Diyos. At dahil nga po sa pag-ibig namin sa aming sarili, ibig naming makarating sa langit, gayon din ang pag-ibig namin sa aming kapwa-tao, na ibig namin kayo man, na mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, na mga nakikinig, matutuhan din naman ninyo kung ano yung tinanggap namin sa Panginoon na libre, walang bayad. Mateo, Kapitulo 10, versikulo 8, ibinibigay namin sa inyo para kayo man magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino-sino nga po baga naman ang mga tinutukoy na mga iglesia, at bakit tila nga dito plural? Sang-ayon po sa banal na kasulatan. Pabayaan natin ang Apokalipsis din ang magpaliwanag. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Ang Apokalipsis ni Hesukristo, ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Ibinigay ng Diyos sa Kanya, yung Kanya referido kay Juan Apokaliptiko, yung para ibigay sa Kanyang mga alipin. Dito po plural na, sa Kanyang mga alipin, mga individual members of the Church of the Body of Christ, the Church of God in Christ Jesus. Marami na. Upang ibinigay ng Panginoong Hesus, yung Apokalipsis, yung aklat ng mga hula, ibinigay kay Juan para ipahayag sa mga miyembro ng katawan ng Diyos. Sa makatwid baga, ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel. Alam po ninyo, yung nagsasabing sugong anghel sila sa huling araw na ito, mga sinungaling po. Yung mga sugong anghel na tunay, mga literal na saksihan nila. Nakita nila, nakausap nila. Eto nga, Kanyang ipinadala personal, ipinadala ng Panginoon Diyos na si Kristo Jesus. Ipinaalam kanino? Sa Kanyang anghel. Sino yung anghel? Naalipin na si Juan. Si Juan Apostol. Anong sinasabi pa sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 4? Bakit nga tila marami? Bakit marami sa mga iglesia? Ito po ang dahilan. 1:4 ng Apokalipsis. Si Juan, ito po, nang matanggap na ni Juan na apostol, tinatawag din namang anghel sapagkat sugo nga sugo, personal, Wala na po yung literal na sugo sa huling araw Ang pinakasugo na po sa huling araw, hindi na po tao, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapitulo 3, versikulo 10. Ang maghahatid ng ebanghelyo, ang magbabalita sa buong mundo ng mabuting balita, upang ngayon, Efeso 3:10, sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag sa buong sanglibutan ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ang karunungan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang iglesia ng Diyos ang nangangaral. Maaaring ako ay mamatay, maaaring si kapatid na Prospero ay mamatay, pero hindi namin pinoproblema yan kung patay na kami. Hindi naman kami may-ari ng iglesia. Pababayaan namin yung may-ari maglagay ng ibang mga lalaki at mga babae. Kung merong mga misyonerang tatawagin ang Diyos sa loob ng iglesia, pagka kami patay na ni kapatid na Prospero, pababayaan namin ang Diyos ang magkaroon ng sakit ng ulo kung sino ang kanyang ihahalili. Wala namang imposible sa kanya. Ang mahalaga po kami habang nabubuhay, ganapin namin ang aming katungkulan bilang bahagi ng Iglesia ng Diyos, isigaw namin sa buong sanglibutan ang katotohanan ito. Ano nga ang sinasabi ni San Juan? Bakit tila marami mga iglesia na tinutukoy sa ating paksa? 1:4 ng Apokalipsis. Si Juan, sa 7 iglesia na nasa Asia, ayan po,
Yun pong isang iglesia na itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, mga kapatid at mga magulang, yun po ay nagsipangalat. Saan po? Ito po, sa 7 iglesia na nasa Asya. Sa makatwid na palabas sa Jerusalem ng Judea at nangalat po saan? Sa 7 mga bayan. Alin-alin yan? Ito po ang sulat ni Apostol Juan. Biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon, nakaraan at darating. At mula, ito po, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan. Ito po ang iba't ibang mga bayan sa Asya ng panahon ni Apostol Juan nang siya po'y nakabilanggo sa pulo ng Patmos. Ito po ang Iglesia ng Diyos na naroon po sa Efeso. Iglesia ng Diyos sa Smyrna. Iglesia ng Diyos sa Pergamo. Iglesia ng Diyos sa Tiatira. Iglesia ng Diyos sa Sardis, sa Philadelphia at sa Laodicea. Ito po ang 7 mga maliliit na mga bayan na kinaroroonan ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ibig sabihin dumami ang iglesia. Hindi po. Sa miyembro dumami. Pero dito, ang iglesia, iisa lang po. Iisa lang ang katawan. Iisa lang ang iglesyang binayaran ng dugo sa bundok ng Kalbaryo ng Panginoong Jesucristo. Ito nga po ang 7 mga bayan. Bakit nga po napapunta sa 7 mga maliliit na bayang ito ang Iglesia ng Diyos na mula sa Jerusalem ng Judea? Ano ba ang dahilan? Balikan po natin ang kasaysayan. Humigit kumulang anyo 34, pagkatapos po na pumanik na sa langit ang ating Panginoong Jesucristo, ano po ang naganap sa Jerusalem o sa Iglesia ng Diyos? Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, versikulo 1. At si Saulo, ito po yung Pablo. Nung araw po, si Pablo panatikong sabadista, nangingili ng araw ng Sabat, sapagkat minana niya, lumaki siya sa relihiyon ng mga Hudyo, yung mga kautusan ni Moses, at para sa kanya, nung panahon pong yun nung araw pa, meron ng jihad Ito po talagang jihad. Ang ibig lang sabihin ng jihad, war against religion, mga tagapakinig. At para kay Pablo, wala nang ibang reliyon kundi ang relihiyon ng mga Hudyo. Kaya nang mapakinggan niyang dumarami ang Iglesia ng Diyos sa Jerusalem, siya po ay pasimuno. Binigyan siya ng mandamiento de arresto ng mga saserdote na kalaban ni Kristo para paghuhulihin, ibilanggo, patayin, lupigin ang mga Iglesia ng Diyos. Ano nga nangyari? Anyo 34, humigit kumulang anyo Domini, Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, versikulo 1. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. Meron pong pinatay na miyembro ng iglesia, si Esteban, the first martyr of the Church of God. Hindi ko nababasahin yun. At ng araw na iyon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Ayan po. Pinag-usig una-una ni Saulo ang mga iglesia ng Diyos. At nang patayin sa pamamagitan ng pagpukol ng bato si Esteban na isang diakono ng iglesia ng Diyos, pinirmahan niya, sinang-ayunan niya, at ang mga miyembro nagpanakbuhan. Pati nga po doon sa Samaria na ayaw ng Diyos na puntahan muna ng 12 apostol. Sapagkat nung una, mga tagapakinig, ang hinahanap lang ng Panginoong Jesucristo, hindi ako naparito, ang wika niya, kundi upang hanapin ko ang nawawalang tupa sa bansa ng Israel. Pinag-utusan niya ang mga 12 apostol, mangaral kayo sa buong Israel, pero huwag kayong lalabas ng Israel, maging sa Samaria. Pero, anyo 34, nagpanakbuhan ang mga miyembro, nagtakbuhan hanggang sa labas ng Israel, mga kapatid, at ang karamihan nga po rito napapunta sa Efeso
napapunta sa Pergamo, napapunta sa Smyrna, napapunta sa Philadelphia, napapunta sa Thyatira, napapunta sa Smyrna at sa tinatawag na Laodicea na mga maliliit na bayan na kanugnog ng Israel doon sa tinatawag na Asia. Bakit po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na noon ay nagsisipangalat, makinig tayo, ang tanong natin, bakit po naman sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang na noon ay nagsisipangalat sa 7 bayan sa Asia, ipinadadala ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga tagubilin kay Juan Apostol na noon ay nakabilanggo sa pulo ng Patmos? Bakit po? Yan ay isang napakagandang tanong. Nung mga panahong yun, meron na rin mga iba't ibang mga relihiyon. Alam natin, merong mga Saduseo. Yung mga Sadducees, hindi sila naniniwala na may pagkabuhay na maguli sa mga patay. Mga tagapakinig. Bakit? Bakit ito lang Iglesia ng Diyos na bagaman dumami na nga, nagkalayo-layo sapagkat pinag-uusig sa Jerusalem, napapunta sa 7 maliliit na mga bayan, doon lang ipinadala ang tinatawag na Apokalipsis. Basahin po natin, San Juan 6:16-32. Bago po umalis sa lupa ang Panginoong Hesukristo, alam niyang siya'y malapit ng hulihin sa halamanan ng Getsemani at ipapako na sa cross. Ano po ang ginawa ng Panginoong Hesus? Narito, ang oras ay dumarating, 16:33. Ang oras ay dumarating, oo, dumating na kayo ay magsisipangalat. Hinulaan na ng Panginoong Hesus Bago pa man siya umalis at pumanik sa langit, hinulaan na niya. Magsisipangalat kayo. Ang kinakausap ang mga miyembro sa iglesia, una na nga ang 12 apostol. Ang bawat tao sa kani-kanyang sarili, at ako'y iiwanan ninyong mag-isa. At gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Bakit sinasabi niyang ang Ama ay sumasa akin? San Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. 17:15, hindi ko, bago siya pumanik sa langit, bago siya ipako sa krus, ano ang kanyang ipinakitang magandang halimbawa? Nanalangin po siya. Ano ang kanyang ipinanalangin? 17:15 ng San Juan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila, ang iglesia, sa sanglibutan. Wala naman tayong patutunguhang mga tao. Meron bang mapayapang lugar? Halimbawa, kung ang kapayapaan lang natuklasan ng mga anak ng Diyos sa Jerusalem nung araw, sa panalangin ng Panginoon bago niya iwanan ang kanyang mga tupa, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. Lahat ng dako sa sanglibutan magulo. Ano lang ang ibig ng Panginoong Hesukristo? Kundi ingatan mo sila sa masama. Ayan. Hindi ko ipinapanalangin alisin mo sila sa sanglibutan. Wala namang paglalagyan Saan tayo ilalagay? Hindi naman tayo pwedeng pumunta sa buwan. Hindi pa natutuklasan ang buwan na talagang hindi tayo mabubuhay doon. Hindi naman pwede sa Pluto, sa Saturno. Hindi na magagawa ng Panginoong Hesukristo yon kung gusto niya. Pero, gusto niya manatili tayo sa sanglibutan. Ito talaga ang sanglibutan para sa tao. 17:12, samantalang ako'y sumasa kanila, iningatan ko sila. Saan iingatan? Sa iyong pangalan. Yung mga ibinigay mo sa akin, binantayan ko sila, isa man ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan sa makatutbagay si Judas Iscariote. Amang Manal, ingatan mo sila. Hindi ko sinasabing alisin mo sila sa sanglibutan. Ang ipinapanalangin ko, ingatan mo ang iyong iglesia na mula sa masama. Ingatan mo sila kung paanong iningatan ko sila sa iyong pangalan. Hindi ko sinasabing alisin mo sila sa sanglibutan. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sa makatwid, yung pangalan, ano bang pangalan ng Panginoon? D-I-O-S, Diyos. 5:27 ng Amos. Ang pangalan ng Panginoon, Diyos. Wala po tayong magagawa. Sinasabing pangalan ng Panginoon ay Diyos,
ingatan mo sila sa iyong pangalan na Diyos. Yung mga ibinigay mo sa akin, yung mga tupa, yung mga nagpabautismo, saan? Sa pangalan ng Ama, Diyos. Sa pangalan ng Anak. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. Kaya po ang itinawag, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya dito, iingatan ang kanyang mga tupa. Paano tayo mababanal? Paano tayo maiingatan? Paano tayo mailalayo sa masama? San Juan 17:17, banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Mga magulang at mga kapatid. Kaya po, ang dami ng relihiyon noon, pero direktamente, ang pinagbilinan ng Diyos kay Juan Apostol, ipadala mo sa 7 iglesia, sa 7 iglesia, mga kapatid, na nasa Asia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yan ang katawan ng Diyos, yan ang pinangunguluhan ni Kristo. Iingatan, bakit? Nariyan ang pangalan ng Ama, nariyan ang pangalan ng Anak, nariyan ang pangalan ng Espiritu Santo. Ano ba Espiritu Santo? Banalin mo sila sa katotohanan, 17:17. Ang salita mo'y katotohanan, ito po ang Espiritu Santo. Totoo ba yan? Sa 63 ng San Juan din, ang salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. At kung ano po, ang nakasulat sa Apokalipsis, Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Bakit? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Ang nakasulat po sa Apokalipsis, ang lahat ng mga bagay na nangyari na, ang mga bagay na nangyayari noon, at ang bagay na mangyayari pa lamang, hula. Aklat ng hula Ang katapusan po ng sanglibutan. Kaya ngayong Armageddon, pag napapakinggan natin, matakot na tayo. Nasa hula po yan sa Apokalipsis. At ang nangyayari ngayon sa huling araw, lahat po ng mga hula, ganap na. Ang huling katanungan po natin ay ito. Ano po baga ang banal na mensahe sa atin ng Diyos? Sa paksa po natin ito upang tayo ay mga tulad sa Iglesia ng Diyos na nangangalat sa 7 bayan noon, na sila po'y naging mapapalad, pinadalan sila ng aklat ng hula, ipinag-utos sa kanyang sugong anghel na si Juan Apostol, ipadala mo sa 7 iglesia na nasa Asia, mga kapatid, at sila po ay nakatitiyak na ang lahat ng sa kanila ay nagbasa nito, sinunod, makatitiyak sila ng kaligtasan sa ikalawang pagparito. Ngayon, ano ang mensahe sa atin, 2015? Sa huling araw na ito, sa atin ang mga iglesia ng Diyos sa huling kapanahunan. Buksan po natin ang Mateo 24:11. Pabayaan natin ang Panginoong Jesucristo ang magpaliwanag. At magsisibango ng maraming bula ang propeta. Ayan po. Bukod sa hula sa Apokalipsis, ang Panginoong Jesucristo mismo, nang siya po ay kasakasama pa ng mga alagad, sinabi na niya. At itong tagpong ito, 24, kung babasahin ninyo, 24:1, ang wika ng mga alagad, pakita mo sa amin kung ano ang palatandaan at katapusan ng sanglibutan. Ang una nga po, hindi ko na lang binasa, napakinggan na natin maraming ulit na 24:1, walang bato sa igbabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Kapag binabanggit yung bato, kapangyarihan yon. Matataas na mga kinaroroonan ng mga kapangyarihan ng mga tao, gobyerno at relihiyon. Walang bato sa ibabaw ng bato na hindi ibabagsak. Hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa. Baksak na nga po lahat. Pati nga iglesia ni Manalo, baksak na. Mga kapatid, negosyo pala yan. O, huwag kayo magagalit sa akin, no? Yung kapatid ang nagsabi, hindi na po, salapian na po. At yung ina, wala tayong magagawa. Yan ang katuparan ng Apokalipsis at ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang inihula. At ano pa ang mangyayari? Magsisibango ng maraming bula ang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Kaya napakaraming relihiyon. 24:12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, baril dito, saksak dyan, patay dyan, akyat bahay dito, martilyo gang, kung ano-anong mga kriminalidad, mga kapatid, kung ano-anong mga karahasan,
mga tandem dito, tandem dyan, punta ka sa mga mall, namamasyal ka, dudukutan ka, takot-takot, pag lumaban ka, papatayin ka. Ay, nako, Panginoon kong Diyos, kitang-kita na natin ang hulang ito, pagsagana ng katampalasanan. At ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Saan lalamig ang pag-ibig ng marami? Sa paglilingkod sa Diyos. Kaya po sinasabi namin sa inyo ang katotohanan, maging sa amin sa Iglesia ng Diyos, marami kaming nakikita. Marami kaming nakakasamang mga iglesia na ng Diyos Bumabalik pa sa pagsusugal, sa pambababae, paglalaseng, mga kalayawan, pasyal dito, pasyal dyan, kain dito, kain dyan. 5:6 ng unang Timoteo ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman mga buhay ay mga patay, kitang-kita na natin, lalamig ang pag-ibig ng marami sa Diyos. 24:13, ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Ito ang mensahe sa atin ng Panginoon Diyos. Alin yan? Magtitiis tayo hanggang wakas. Kung ang mga iglesia ng Diyos nung panahon ni Juan sa pulo ng Patmos nagsipangalat sapagkat sila'y pinag-uusig sa Jerusalem ng Judea, hindi nalimutan ng Diyos yung 7 dako na kanilang kinaroroonan. Ipinag-utos ng Diyos kay Juan ang mga ipinakita niyang magaganap sa huling kapanahunan. Isulat mo, ipadala mo sa 7 iglesia, sa makatwid, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi maraming iglesia na mga iba't ibang pangalan. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, nasa Efeso, nasa Pergamo, nasa Tiatira, nasa Esmirna, nasa Laodicea, sa Philadelphia, sa makatwid po baga isang iglesia. At ang pinakamensahe sa atin sa huling araw na ito, tularan natin sila. Kung tayo'y magtitiis hanggang kamatayan, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Alin nga ang ating pagtitiisan hanggang wakas? Buksan natin ang Hebreo 13:16. But, sa English, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Tagalogin natin, dadapwat ang paggawa ng mabuti. Ay ano ba mabuti? 7:12 ng Roma. Ngayon nga, ang utos. Kaninong utos? Ang utos ng Diyos ay banal. Ang utos ng Diyos ay banal. Ang utos ng Diyos matuwid. Ang utos ng Diyos ay mabuti. Ang paggawa ng mga utos ng Diyos, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, and to communicate. Ano bang communicate? Di pamamahayag, dissemination of information about the Bible, about the gospel, ang ibig sabihin. Kaya kung tatagalugin, dadapwat ang pagsunod sa utos ng Diyos at ang pamamahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Huwag nating kalilimutan, sa ganitong mga hain, ang Diyos ay totoong nalulugod sa atin. Hindi na po kailangan yung mga ritual, mga insenso, kandila, wala pong ganyang utos. Ang pinakamahalaga po, mga kapatid, ipangaral natin. Una, susundin natin ang utos ng Diyos. Unang utos, ibigin natin siya. Buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay. Ikalawa, ibigin natin ang ating kapwa. Kung paano ang ating sarili, gayon ang pag-ibig na gagawin natin sa ating kapwa-tao. Sa paanong paraan? Ipangangaral natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Bakit? Kailangang magtiis tayo hanggang kamatayan. Ecclesiastes 12:13, ang lahat ng bagay narinig. Ito ang wakas ng bagay. Ang lahat ay narinig. Matakot tayo sa Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya nga sa Ebanghelyo, ano bang nasusulat doon na ipahahayag natin, mga kapatid at mga magulang? Na dapat nating pagtiisang ituro sa lahat. Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid baga, si Kristo Jesus. Ano yung ipangangaral natin sa lahat?
makilala nila na ikaw ang Diyos na tunay, ikaw na isinugo ang Hesukristo. Ito ang buhay na walang hanggan. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo mismo nagsasabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. 15:5. Sa makatwid, si Kristo ang buhay na walang hanggan. Yan ang ituro natin. Ang hirap sa mga tao, ayaw nilang tanggapin. Na ikaw ikay makilala nila na iisang Diyos na tunay, siyang iyong sinugo. Sino ba isinugo niya? Ng Diyos. Di si Kristo Jesus, sa makatwid bagay si Hesukristo. Bakit nga po? 4:23 ng San Juan din. Datapot dumarating ang oras, at ngayon nga, nang malapit ng pumanaw o pumanik sa langit ang Panginoon, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu. Bakit? Sapagkat ang Ama nga walang laman, walang buto, Espiritu. Sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Kaya kami, mapapakinggan ninyo tuwing mananalangin kami, sinasamba ka namin sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit? Mga kapatid, yung Ama na Espiritu, siya rin ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay Espiritu, ang wika sa 4:24. At ang mga sa Kanya ay nagsisisamba, kinakailangang magsisamba sa Espiritu, Diyos na walang laman at walang buto, at sa katotohanan. Sino yung katotohanan? 14:6. At sinabi sa Kanya ni Jesus, San Juan, ako ang daan, ako ang katotohanan, ang buhay na walang hanggan. Sino man hindi makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen. At tinitiyak ko sa inyo, yan ang nakasulat na ipinadala sa Iglesia ng Diyos na nasa 7 mga bayan noon sa Asia, na isinulat ni Apostol Juan at ipinadala niya. Bilang katapus-tapusan, ayon na rin kay San Juan, sa kanyang unang aklat na isinulat, Kapitulo 5, versikulo 20, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Bakit? Upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatwid baga sa Kanyang anak. Sino ang anak niya? Si Hesukristo. Sino siya? Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. At maliban po sa Panginoong Hesukristo, wala na pong ibang Diyos na buhay na walang hanggan. Totoo ba yan? 5:21 ng unang Juan, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Kaya nga po yung mga replika, yung mga litrato, yung mga larawan, yan po ay mga Diyos-Diyusan na yan, mga kapatid at mga magulang. Pag-ingatan po natin. Ito po ang itinuro sa atin ng Diyos sa Huwebes ng gabing ito. Ito nawa ang Kanyang ipagpala, ito nawa ang Kanyang ibasbas at ibendisyon, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng Kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang Kanyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa Huwebes ng gabing ito, sa lahat ng ating mga sangbahayan, sa ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.